Hello, good evening, good morning ka-AI. So, crypto news tayo ngayon dito sa ating update. So, dito sa Bitcoin, okay? So, ito yung trending kay Elon Musk. So, yung kanyang company's Bitcoin. So, meron siyang holdings na almost $1 billion in value. So, medyo malungkot pa si Elon dito, okay? 1 billion lang kanyang hold sa Bitcoin, okay? So, sa peso yan, nasa 57 bill 57 billion pesos. Okay? $1 billion. Okay? So, it's goods to. Kaya tumaas yung Bitcoin. So, okay? So, yung Bitcoin ngayon naglalaro sa 115 to 116K. So, nagiging consolidation yung Bitcoin. So, hindi na siya bumababa ng 100, 114, 113. Okay? So, na-maintain niya yung $100 plus within 4 months. So, good to buy Bitcoin. So, pa-bull market pa rin tayo. Okay? So, ito naman yung sa Bitpinas. Subscribe to Bitpinas newsletter. Get your weekly crypto recap dividend. Okay, sa bitpinasofficial.bihib.com. So, visit niyo yung site. Nandiyan yung mga local and crypto web technology. Okay. So, price update sa last August 17 kahapon. So, yung Bitcoin price nanatili nasa sa $117,000. Yung Ethereum 4.4. Ayan, yung Ripple 3.1. Ayan, yung BNB $836. Solana 188 at iba pa. Ayan. So, medyo mataas yung ating market price. Ayan. So, ito yung news naman sa crypto exchange dito sa local natin. Denies having enroll in SEC crackdown versus foreign crypto platforms. Okay, so dati against sila sa foreign exchange, pero ngayon dinideny nila. So tanggap nila itong foreign exchange or local. So kailangan lang nilang i-register yung mga foreign exchange sa Pilipinas tulad ng Bybit, Binance, yan. Para magkakaroon dito ng regulation, so in-accept na nila itong mga foreign exchange. Yung mga Binance, Bybit, OKX. Okay? Dati, hindi nila tanggap yung foreign. Pero ngayon, tanggap nila yung foreign exchange. Kailangan kasi natin yan. Okay? Para marami silang pagpipilian. Hindi lang local at foreign exchange. So, tanggap nila yung ating mga exchange sa Bybit. Okay? Dati, yung Binance hindi ma-open. Pero ngayon, na-open na yung ating Binance kasi bumabalik na yung tiwala ng tao. So, kailangan na natin ng innovation sa technology ng blockchain technology. Okay? Okay, so ito naman yung locally licensed SEX denies having any role over SEC action burst foreign exchange. So, ito yung SEX naman. Ito na yung mga centralized exchange. Ayan, nabanggit ko kayo na. Yung mga centralized exchange natin ng Binance, Bybit. Okay? Ayan, so tingnan natin yung mga comments nila. Ayan, mga comments nila. Ayan. Ayan, may mga negative, positive. Okay? Yan, sabi, grabe talaga tingin nila sa atin. Parang kahapon lang pinanganak kalas kasiguro ng mga oligarko. Mga 20 lang IQ natin para lokohin nila. Ayan. Okay? Ayan, hahaha. Halatadong guilty eh. Nagpaliwanag pa sila. Akala naman nila may niwala mga trader community sa kanila. Haha. Kahit ano pang gawin yung paliwanag, dismayado pa rin ang mga tao sa inyo. Lagi ba naman maintenance gagawin nyo tapos tataas ng fees? Ay, ewan ko lang sa inyo. Ayan. So, yan ang medyo may negative feedback sa ating local exchange kasi mataas yung fees nila kumpara sa foreign exchange na mura. Ayan. Pero ngayon, bababaan nila yung fees ng ating local exchange, ng CoinsPH, yan. Mga GCash sa 50%. Ayan. Pero mataas pa rin yun. Okay. Ayan. So, update tayo sa mga ibang local natin. Okay. So, subscribe my channel, Jot and Bit TV. Kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe now. So, share mo itong video para updated ka sa mga next video natin. Okay? Thank you for watching. God bless day. See you tomorrow. Bye-bye. Yan mo lang update natin ka AI.